What's up mga kainit? Dito na naman tayo sa mga vlog-vlogan natin. Wala tayong rides ngayong araw kasi buong araw na umuulan. Actually kahapon pa. Walang tigil yung ulan. Pero samahan niyo ako, magkakabit tayo ng accessory sa CBR natin. Kabit natin to. Itong quad lock na phone mount. Dalawang beses na kasi ako nalaglagan ng cellphone dati. Dun sa dati kong big bike. Ano kasi yun, counterfeit lang na quad lock. Hindi ko naman sinasabing pangit yun. May mga user naman din na okay yun. Pero kasi, ito yung experience ko eh. Dalawang beses na ako na laglagan nga ng cellphone. Hindi naman yung mismong mount yung nag-fail. Yung ano kasi nun, yung mga nabibili kasi sa Shopee, yung ano nun, yung ano niya, parang pinaka-adapter niya, dinidikit lang dito sa likod ng cellphone. Yun yung unang bumigay sa akin dati. Yung pandikit niya dito, hindi kinaya yung hangin. Yun, kumalas yung cellphone. Yung pangalawang beses naman na nalaglag yung phone, hindi naman kumalas yung pinakapandikit kasi minaitiban ko na. Ang kumalas lang, yung mismong cellphone dun na sa case mismo. Pakita ko yung video. Tawag dito. Pero ngayon, minake sure ko na talagang genuine yung phone mount na gagamitin natin. Medyo pricey nga lang siya, pero worth the investment naman din. Tsaka, syempre, mahal din yung cellphone, di ba? Pag nalaglag na naman, edi sino na naman sisisihin ko, sarili ko lang. Pero yun nga, hindi ko naman sinasabing pangit yung mga nabibili sa Shopee. Meron mga user na hindi naman nagkakaroon ng issue. Pero sa akin lang kasi yun yung na-experience ko. Kaya eto, kumuha na tayo ng genuine talaga na quad lock. Ito pala yung iba natin binili besides yung pinaka phone mount. Syempre, bumili tayo ng vibration dampener. Ito, napaka-importante nito. Kung gusto nyo masira yung mga cellphone nyo or yung mga camera ng mga cellphone nyo, huwag kayong bumili nito. Na-joke lang. Na importante kasi ito kasi para ma-prevent yung masira yung mga sensor ng camera. Lalo na sa mga iOS, mga iPhone. Yan. Pag wala kayo nito, sure yan, masisira yung sensor ng camera nyo. At syempre yung pinaka-phone case ng quad lock. Ito yung, diba, yung built-in na yung pinaka-adapter niya. Ito yung nagka-problema ko nung una. Yung pinaka-adapter niya kasi pandikit lang yun kumalas yun sa phone. Pero ito, yan, built-in na siya sa pinaka-case. Ito yung pinaka-case na yun. Premium feel naman siya. Ito na yung itsura ng cellphone pag nakabit na natin yung pinaka-case niya. Ganda naman. Ito lang problema sa iPhone 17 no? Nakikita yung niya, yung part na to. Kaya mas maganda, lagyan nyo rin ng protection to. Yung mga film, may nabibili naman ganyan yan eh. Ito naman yung vibration dampener. Ayan. May mga goma yan dito. Sa gilid, tatlo yan. Alright, tara, kabit na natin to sa bike. Bago pala natin ikabit mismo sa bike, ipe-prepare ko muna yung pinaka-mount. Kasi, dun sa CBR, malaki yung diameter ng fork mount niya. Kaya kailangan natin palitan yung ito, yung hindi ko lang kung tawag dito eh. Pero kasi yung nakakabit dito, yung maliit. Ito. Maliit yung diameter niya. Ngayon, yung sa CBR, kailangan ito, mas makapal. By the way, nabili ko pala to. Itong fork stem mount, nabili ko to sa marketplace lang. Second hand siya, pero hindi naman daw nagamit. Kaya kinuha ko na. Sayang naman din kasi malaki matitipid ko. Pero ito, itong dalawa, itong pinaka vibration dampener, tsaka itong phone case, nabili ko siya brand new. Ito naman, yung pinaka mount, ito yung kinuha ko, yung fork stem mount pro. Dalawang klase kasi ito. Mayroong non-pro, yung kulay blue siya. Pero kasi yung material niya, yung pinaka-material nitong mount, itong stem is plastic, hard plastic siya. Ito naman is bakal na. Kaya ito na yung tawag dito, ito na yung kinuha ko. Sabi naman nung seller doon sa marketplace, hindi naman doon niya nagamit. Kaya ito na lang kinuha ko, at least nakatipid pa ng kahit pa paano, 'di ba? Pero yun nga, sige, papalitan muna natin to. Ito kasi yung nakakabit. Papalitan natin siya nito na mas makapal. So paano papalitan to? Yung pina-unscrew lang to dito eh. Ganyan lang yan. Yun. Tapos, lilipat po lang to. Baliktaran naman nata to. O ganyan. Hindi ta. Baliktaran yan. Ganyan siguro. Hindi ko alam kung hanggang saan to kasi all the way siyang bumababa eh. Siguro ipapantay ko lang dyan sa pinaka-dulo ng thread ng screw. Kailangan pa pala atang higpitan dito to. Ay hindi. Saka na pala natin hihigpitan to pag nakabit na natin sa mismong motor. Kasi ito, kung makikita nyo, kapag inikot natin to, lumalaki yung lumalaki yung silver na part. O, di ba? Ayun, nag-e-expand yung silver. Mamaya na lang. At least alam ko na. Alright, tara, kabitan natin sa mismong motor.
Okay mga kainit, dito na tayo sa mismong motor. Wait nga, baka malaglag yung mic ko ah. Pero ito nga mga kainit, umuulan no, grabe. Nagtigil yung ulan. Ito yung mga pusa ko mga kainit oh. Pakita ko sa inyo. Hello! Okay, ito yung pinakabato kong pusa. Tapos ito yung dalawa ko pang pusa yun oh. O diba? Ito, lagi nakikipag-away ito eh. O diba? Paborito na lang itong mama dito sa kotse natin oh. Kaya lagi nakatakip tong sakyan. Kasi kundi, wala, puro gas-gas yan. Sensya na mga kainit ha, tinurn on ko yung noise cancellation na tong mic. Kasi maririnig yung ulan, napakaingay. Pero ito, una, kailangan nyo muna ng flathead screwdriver. Kailangan natin tanggalin tong, itong cover na to. Natapad muna natin to para hindi magasgasan yung itong handlebar na to. Eh, hindi ko alam kung anong tawag ito. Basta itong part na to. Takpan nyo to para pag sinungkit nyo, hindi magasgasan. Kunting pry lang. Pasensya nyo na ako kainit ha. Pag nag-DIY ako, imbes na do it yourself ang nangyayari, nagiging destroy it yourself eh. Kaya maingat dapat. Yun. Tanggal na siya. After nyan, ito, i-mount na natin itong yung pinaka-mount niya. Iyan mo lang yung orientation kung saan. Dapat siguro ganito siya. Yan, ganyan. Tingnan mo lang kung pantay. Di ba? Higpitan na natin. Kunin mo yung pinaka-Allen wrench, tapos ipapantay mo lang siya. Kung medyo hindi ka naman maselan, kahit di napantay. Wait. Iyan muna natin siya. Testingin muna natin kung pantay. Medyo tabingi. Wait natin yan. Perfectionist tayo eh. Okay. Pag medyo mahigpit na, ikot mo yung Allen wrench para meron kang leverage. Higpitan mo siyang ganyan. Opya, okay na yan. Huwag naman masyadong mahigpit, di ba? Okay na. Baka masira naman pag sobrang higpit. Pagkatapos niyan, kakabit natin yung vibration dampener. Ito siya. May sarili din siyang Allen wrench, no? Dalawa na yung Allen wrench. Kakabit mo lang siyang ganito. Magpuna siya ng ganyan, and then, pasok mo tong, dapat siguro ka ganyan. Para hindi siya naka-align dito. Para hindi siya tumama. Tapos, sigpitan mo lang siyang ganyan. Nakikita nyo ba? Hindi ko alam kung tama yung framing, mga kainit. Pero ganyan siya. Tingnan natin. Yon. Huwag naman siguro sobrang higpit. Sakto lang. Okay. And then, ikaw kung paano mo gustong adjustment ng phone mo. Kung nakaganyan ba? Nakaganyan, nakataas. Nakaganyan. O nakasagad dito sa baba. Gusto ko siguro nakaganito. Higpitan muna natin konti dito. Flight lang, tapos i-test fit natin yung cellphone. Dalawa yan eh. Meron dito, tapos meron din dito. Okay na siguro yan. Tapos, kabit natin yung yung pinaka-phone mount. Ito pala mga kainit. I-adjust mo siya kung gusto mo nakaganyan, o nakaganyan, o nakaganito. Ganito siguro para yung logo niya ng quad lock nasa tama. Yung iba kasi nakaganyan. Or nakaganyan, or nakaganyan. Ganito na lang tayo. Uy! Hello? Ano, bakit? May ginagawa ako. Sandali lang. Pantay naman mga kainit. Sandali! Curious siya eh. Kala niya pagkain. Yung mga kainit ang dami niya sugat. Puro away kasi natupag nito eh. So, ganyan siya mga kainit. Ito talaga nag-wobble to. Kasi yun nga yung vibration dampener. So, test fit natin yung phone natin dito sa phone mount. Ayan, ganyan siya. Ito, may wobble talaga yan mga kainit kasi nga dun sa vibration dampener. Tapos, pagkatanggalin nyo lang siya, yung push dun sa gilid, pupush nyo lang. Saklit twist. Yun. Ito. Yan. Kaya pag mag-maps tayo, hindi na tayo maliligaw. Kapag ganito ba, hindi naman siya tatama sa susi, no? Ngayon, kunin ko nga yung susi. Hindi naman siguro siya tatama dito, no? Wait. Hopya. Oh, hindi. Saktong-sakto. Asa?
Full start na tayo. Ito lang. Ay, naingay, sorry. Parang hindi diretso ah. O nauusi lang ako. Hindi nga siya masyado diretso. I-adjust ko na lang mamaya. Pero kasi syempre nagagalaw naman ito manibela. Eh. O yan? Nauusi lang ako. Pero overall nga, okay, napaka-okay itong quad lock. Double check ko lang lahat. Nigpit naman na siguro lahat. Pati ito, nigpitan ko na. Hindi lang ako sanay kabit pa siya. Yung iba kasi, ang bilis mag-ano, no? Yung sanayan lang. Yun. Ito na ang ating quad lock fork mount na Pro. Ay, naku talaga, oh. Alright. All goods in the hoods. Ano, okay na ba? Mag-rides ka na. Saan mo pupunta? Hindi mo dami sugat, oh. Ano? Ikaw na nakaupo dyan, eh. Ikaw ba alis? Ikaw ba mag-rides? Pero mga kainit. Yan na siya. At ayun nga mga kainit, tapos na natin i-install ang ating quad lock. Hindi tayo sponsor ng quad lock guys ha. Ano natin, binili talaga natin yung isa-isa. Tsaka marami palang version yung quad lock. Maraming mounting system siya. Ang kailangan ko lang talaga sa CBR is yung ito nga, itong fork stem mount. Pero marami siyang iba-ibang klaseng mount. Meron pang handlebar, merong dinidikit doon sa may taas nung reserve tank nung nung brake fluid, may ganun eh. Tingnan nyo lang sa online, maraming reference yan. At ayun lang mga kainit, that's all for today's episode. Kung umabot ka dito sa dulo ng video, gusto ko lang mag-thank you, napaka-solid mo. At kung nag-enjoy ka sa episode natin ngayon, kindly leave a like, comment, and also subscribe to our YouTube channel. You can also find us in TikTok and Facebook. At yun lang mga kainit, hanggang dito na lang. Sana tumigil na yung ulan para makapag-ride sa tayo, matesting natin yung quad lock. Yun lang mga kainit, ride safe, peace out, and see you on the next episode. Bye-bye!